Good evening to everyone. Magandang gabi sa inyo lahat. Today's May 1 and I'd like to welcome you all to Usapang Ed. Parang ang lungkot, mag-isa ako. Lagi naming joke ni Erap yan, di kami magsabay. Pero ngayon parang eksakto, Usapang Ed. Erap is on his way, so he'll be joining us shortly. But we'd like to welcome you to this evening's episode of Usapang Ed. So last Monday, we were together and we talked about Usapang Catholic Ed. And we had with us Father Mao Ulet, Claret School of Quezon City School Director, and the Executive Director of the Catholic Educational Association of the Philippines, Mr. Narci Ador Dionisio. We had a very good discussion about Catholic education, especially because marami ring problema, no, ang Catholic education ngayon. At hindi kasi totoo ang chismis, no, na lahat ng Catholic schools sa Pilipinas ay pangmayaman. So siguro yun ang isa, no, sa takeaways natin during the episode last Monday. But for tonight, we're very, very privileged to have with us no less than, how do I introduce him? Former political advisor, a member of the cabinet, am I correct? Of the late President Benigno Noynoy Aquino Jr., and, nung una pa lang na nag-umpisa kami ng Usapang Ed and our first guest was Christian Esguerra, we said that hopefully in the future we will have him guesting here. And tonight, we're very privileged to have with us. Maraming tawag sa kanya, no? Pero sige, tatawagin ko siya sa tunay niyang pangalan. I'd like to welcome Mr. Ronald Llamas. Ay, salamat, Doc. Magandang gabi. Gabi na ba? Gabi na. Gabi na, sir. Hapon, ating gabi. Sige. Salamat sa imbitasyon. At naunahan na pala ako ni Christian dito. Oo, kasi actually nung una pa, no, gusto ka talaga naming imbitahin, pero parang mas maganda yung timing ngayon, no? Kasi medyo malapit na yung eleksyon at talagang ikaw yung isa sa political analyst that a lot of people look up to. Kasama na kami. Wala pa si Erap, on his way pa lang. Pero Erap talaga ang pangalan, ha? Erap talaga ang pangalan. Erap talaga at Estrada yung apelido niya. So, Erap Estrada, padating pa lang siya. So, kumusta ho kayo, sir? Pwede ka bang tawagin, sir? Ano bang tawag sa'yo? Senator Edu? Marami kang alias. Well, may show ako nung last Sunday sa Billionaire Channel, ang title Politico Talks. So yung first part pagpapakilala kami, tapos may pinapabasa sa akin ang haba. Yung activist, advisor, no, political analyst, etc. Hindi ko na binasa 'yon. Ang ginawa ko na lang, nagpakilala na lang ako as a political heckler. Dahil, okay. Maganda yan. Oo. Enjoy ko nang hekel. No? At meron din kami bagong show sa teleradyo naman. Yung Cuatro Alas, dating Cuatro Cantos. Hindi siya natuloy 3 weeks ago dahil hindi pumayag yung original na TV channel na gamitin yung Cuatro Cantos. Kaya tinawag na lang namin Cuatro Alas. Hindi ko alam kung bakit. So, kasama ko doon si Alan Herman, si Doc Guido ng Okta. Okay. At sino pa yung isa? Michael Fahatin. Okay. Cuatro Alas. Oo. Hindi naman to brought to you by the Pogos, ha? Hindi naman. Hindi naman. Sana, para may kaunting budget. Okay. So, last Monday, I actually posted on Facebook. It was the founding of UST. Na kauna-unahang Catholic University sa Philippines. Actually, kauna-unahang eskwela sa Pilipinas, if I'm correct. No? I think you're an alumnus, right? Of UST. Yes. Pero hindi ako graduate eh. Okay. Martial noon. Although, like Christian, editor din ako nung campus paper namin, yung Varsitarian. Okay. Unlike Christian, editor ako nung college paper namin, yung The Field. Saka yung presidente ng Journalism Society at founding president ng unang student council under martial law. Hindi lang sa UST, hindi lamang sa University Belt, kundi sa buong Pilipinas. 1979. Anong organization ito? What organization is this? Student Council. Student Council.
Bawal pa noon ang Student Council. Medyo nakakalungkot na nung panahon na yun, very very defining yung pagbubuo ng Student Council dahil illegal, bawal, hinuhuli at nadidiscover lang namin yung ibig sabihin ng student power. Ngayon parang taken for granted na yung mga student councils. Most of them parang social clubs na lang no? At saka mga social gatherings. So, yung panahon namin, any day pwede kang makulong o any day pwede kang hulihin, no? Kaya iba yung panahon, no? Although hindi rin naman ako naiinggit sa ngayon dahil nung panahon namin, medyo black and white yung struggle. Dictatorship and democracy, no? Nationalism and imperialism. Ngayon, hindi mo na alam kung anong ibig sabihin ng mga bagay-bagay Dahil sa deluge of information, dahil sa dami ng distractions, ay nahihirapan ka na to sift through all this information at hanapin yung katotohanan. Napaka vulnerable sa disinformation. Kaya maganda tong proyekto nyo political education. No? Dahil kulang na kulang ito sa ating mga eskwelahan, sa ating mga communities. Kaya sana ay parang parang maging COVID virus makapag-infect ng mas maraming ganitong initiatives dahil malalang-malala ngayon yung ating political at saka economic situation at hindi yan magbabago kung walang very basic na political education. Critical thinking, sabi mo nga, Doc. O nga pala, ikaw ay doktor talaga or may doctorate? Hindi ko kayo mareresetahan kung may sakit kayo. Oo. So, pero ikaw balikan ko lang na marami na akong points na I took down notes of mga sinasabi nyo. I'm also a student government ako noon sa Philippine Normal University, 1987. So, inabutan ko yung tail end of the martial law and then EDSA revolution. No? So, tama ka. I wanted to ask you kanina parang, kumusta ang student movement ngayon? Sa inyong, pananaw, pagkakaalam. You're still active with Akbayan, right? Yes. Well, nung binuo namin yung student council noon, na bawal pa nga nung martial law, at binago namin yung mga campus paper katulad ng The Flame at Varsitarian na dati ay hindi masyadong critical. No? Sabay yun nung pagbabago na yon. Nagsimula kami hindi sa political education per se. Nagsimula kami doon sa tinatawag naming exposure at saka immersion sa mga basic sectors ng ating lipunan. Nung first year college ako ay napunta ako sa Tondo, sa Barrio Magsaysay, sa Smoky Mountain. At doon ko nakita yung sitwasyon ng karamihan sa ating mga mamamayan na nakatira sa mga squatters area. Dahil middle class ka, hindi mo alam na may squatter. No? Hindi mo nga alam kung ano ibig sabihin ng squatter. Pero yung nung na-politicize ako dahil doon sa ganung klaseng experience. Nakaranas ako ng demolition at nakita ko mga buntis na mga squatter, hinahampas ng mga Metrocom. Dati kasi yung mga pulis noon, Metrocom No? Mga Metrocom, mga medalang yantok. So tapos pag may mga international guests, pinipintahan, kinakalburo, pinipintahan ng puti yung mga pader para matakpan yung mga squatter, yung mga mahihirap. Kaya doon kami nagsimula ma-politicize. Not in seminars, not in teach-ins, not in sa mga tawag namin, basa talakay. Mabasa ka ng libro, tapos pagdedebatihan nyo. Yeah. Pero ito lahat, dahil ikaw ay nasa student government at dun sa the Varsitarian. Before. Bago ako naging Varsitarian, bago ako naging student government, nagsimula ako sa exposure. Pero hindi to eskwelahan. So definitely not school-led. School-led. Dahil meron kami, dati kasi ang pinayagan lamang sa UST ay yung tinatawag na Pax Romana. It's a religious organization. Yun lang pinapayagan martial law. Ang ginawa namin, yung Pax Romana, yung religious organization na yan, ay ginawa namin political. Dahil ang sabi namin ay mahirap naman na puro spiritual lang. Dahil yung spirit ay nakaluklok sa katawan, which is a physical manifestation of the spirit. So, ibig sabihin, kung yung katawan ay gutom, kung yung katawan ay kinukulong o ginugulpe,
usually, karamihan, nagsasuffer yung spirit. Kaya sabi namin ay kinakailangan iugna yung dalawa. Doon namin nasimulang matutunan yung tinatawag na liberation theology. Wow. Na yung pananampalataya must be liberative. No? Or else, hindi siya tunay na pananampalataya. Hindi pwede nagdadasal ka lang, tapos wala ka namang ginagawang mabuti. No? So, baliwala yung mga dasal mo. So, doon nagsimula yung aming politicalization. At Tama. yung Pax Romana ay dahil naglilingkod sila sa mga squatters area, nahata kami ron. Yeah. Tapos ako, yung Journalism Society, dinala ko ron. Karamihan sa aking mga kaklase na mga tatlo lang kasi kami lalaki sa journalism eh. And most sa mga classmates ko, mga sosyal, mga Mutya ng Pilipinas, Miss Quezon City, mga cover girl ng mga magazine. So nung dinala ko sila sa Tondo, tsaka sa Tatalon, mga naka-high heels, mga naka-mini skirt, no? Yung ganun-ganun. Pero doon din sila na-politicize. Dahil hindi rin namin alam kung ano yung ibig sabihin ng squatter eh. Hindi namin alam kung ano ibig sabihin ng magsasaka. Imagine mo, college na kami, hindi namin alam yung mga nangyayari sa aming paligid. So after noon, doon kami nagsimulang magtayo ng student council. Wow. We have to organize ourselves first as students, as youth, bago kami makapaglingkod sa lipunan. We have to organize ourselves first bago kami magsulat ng mga makabuluhan na mga artikulo sa Varsitarian at saka sa The Flame. Sige. Sek, dumating na siya, no? Kanina tinatanong mo kung totoong pangalan niya yon. Totoong pangalan niya yon. Si Erap Estrada. Nandito na si Attorney Erap. And Attorney Erap. Oo. Magandang gabi po, Sek. Dapat kasi lagi kaming magkasama, tapos sabay naming sasabihin yung usapang Ed. Erap and Doris. Kaso, The late. Anyway. Pero itong Erap, totoo kang attorney. Totoong attorney. Totoong Erap din kasi ako yung original na Estrada eh. Tinatanong niya kasi magtunay akong doktor eh. Hindi ako pwedeng bigyan ng reseta ni Doc eh. Yung pangalan ko kasi, na nakatira sa Netherlands, doktor talaga. Kaya lagi kami nag-aaway. So Sek, kanina no, para lang si Erap will be be part of the conversation. Nag-umpisa siya no si Sek Ronald talked about student activism, and then kanina nga nagtitrace siya ng history no, how the first student council was organized in UST, your alma mater. Pero meron na rin siyang sinabi about yung lakas ng disinformation ngayon na kailangan din nating i-arrest at yung kahalagahan ng political education. Yon. Wow. Actually, ang gusto ko muna itanong kay Sek, paano po ba maging seasoned political analyst na katulad nyo? Political heckler daw. Yung mga political heckler. Kasi I think only a few very respectable political analysts na katulad po ninyo. And how does one become like you? Wow. How to be every you? Every time, so election time, every time there's something like the ICC, what happened. Maraming ngayon very interested mga kabataan din. So I think maybe you can also give some advice how to become you. How to be you. How to be you po. Yun ang mga language and Gen mahirap Alpha. lang ulitin attorney. Dahil kasi yung panahon namin noon, pinapaliwanag ko nga kay Doc kanina, siyempre, iba yung panahon ng martial law, iba yung panahon nung nangyari yung EDSA, iba yung mga bakbakan noon, no, kesa ngayon. Pero at the same time, iba rin yung challenges ngayon eh. Yung challenges ngayon ay disinformation. Yeah. Yung challenges ngayon ay sobrang dami ng information, hindi mo mahanap kung ano yung totoo. No? At dahil sa failure ng ating educational system na pasukan ng malalim at malawak na political education, marami sa ating kabataan ay hindi masyadong politically educated. Halimbawa, never pang inilagay sa ating curriculum yung martial law. Never pa nilagay sa ating curriculum yung napaka-defining na EDSA uprising. EDSA revolution. Naginaya ng Eastern Europe, parts of Latin America, no, Asia, at saka naging model sa mundo. Pero wala sa ating curriculum yun. Kaya fast forward, pag nagkakaroon tayo ng eleksyon,
napakadaling magkaroon ng disinformation. Dahil ang laki ng vacuum sa ating curriculum, sa ating political education. Kaya medyo hindi ganun ka-politically educated, hindi ganun ka-critical, hindi ganun ka-knowledgeable yung ating mga kabataan sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Halimbawa, sabi ko nga kanina kay Doc, nagsimula kami sa immersion at saka exposure bago namin binago yung aming mga campus papers, yung aming mga campus publication na maging mas reflective doon sa reality ng ating lipunan. Bago namin tinayo yung Student Council to help harness student power. Dahil parang baliwala yung ating mga paaralan, yung ating university, kung ito ay parang ivory tower lang na nakahiwalay sa ating lipunan. Kailangan maging relevant siya. At doon makikita yung kahalagahan ng political education, no? Kaya makikita mo ngayon yung ating political leaders, no, ay kung hindi man bankrupt, kung hindi man kulang sa kaalaman, ay very cynical. Dahil marami sa ating mga botante, where 60% of which are mga kabataan, ay medyo kinapos din sa kanilang political education. Kaya nga sabi ko, hindi naman sa binobola ko kayo, mahalaga yung ganitong initiatives. Dahil very crucial yung political education ng ating bansa, ng ating mga mamamayan, kung gusto natin baguhin yung ating political and economic bankruptcy. Yung ating napakalaking problema ngayon. Halimbawa, for the first time sa ating kasaysayan, more than 80% ng tumatakbo, local at saka national, belongs to dynasties. Dynasties. Ang linaw-linaw ng provision sa ating konstitusyon, our fundamental law of the land, na dapat ay ipagbawal ang dynasties. No? So, ngayon makikita mo yan. No? Halos kalahati ng ating Senado, puro mga magkakamag-anak. Diba? At yan yung problema sa ating economy. Dahil itong mga dynasties na ito, sila yung may-ari ng mga kartel na nagpapatakbo ng ating ekonomiya. Yung concentration of political power leads to concentration of economic wealth. Kaya ganito yung ating bansa. Kaya nalalampasan na tayo ng ating neighbors katulad ng Vietnam. At hindi ako magugulat kung in 3 years, lalampasan din tayo ng Cambodia. No? Dahil nauhuli tayo sa politicization, political education, at nauhuli tayo sa economic emancipation. Kaya dikit-dikit yan eh. Dikit-dikit. Yeah. But we have to start somewhere eh. Yeah, start somewhere. Alam mo, pagdating ang Labor Day, May 1, no? Parang kung na lang siya, ritual eh. No? Nagiging importante ang labor pag May 1. Pero yung 364 days sa isang taon, walang pagpapahalaga sa labor na pinakamarami sa ating populasyon. So kami, dahil lumaki kasi ako as a labor organizer, kaya nag-drop out ako nung college, sana wag naman gayahin ng mga estudyante, ay ang ginagawa namin ay nagsisimula kami political education. Mga teach-in, mga seminars, dahil kailangan maunawaan ng labor yung kanilang importance at yung kanilang kapangyarihan. At magagawa mo lang yan sa political education. So, yun, baka hindi sapat ang 1 oras para pag-usapan. Sana hindi magsawang imbitahan ako dahil interesado ako dito sa inyong proyekto, sa inyong programa. Sabi ko nga sabi ko nga, susunduin natin siya para dito siya sa studio eh. Sek, I wanted to ask you pa, I hope meron pa tayong... we just started. You just started. Akala ko baka patapos na tayo. But may tatanong ako, but before that, you opened a very good issue for discussion, lalo na sa mga estudyante, because you mentioned about political dynasties, and despite that constitutional provision, kasi hindi naman siya self-executing, no? It needs legislation.
syempre wala nagpapasa, I think, no. So may mga bills na na-file, but until now we have not enacted an anti-dynasty law. So paano yan? How will discussions help to push for that? Kasi may nag-file din sa Supreme Court to 'di ba, to compel the Congress and Senate, the legislature, to pass a law. But I think it's a political question. Baka sabihin nila separation of What about People's powers. Initiative? Can we do People's Initiative for that? But Well, pwede, pero ang tawag ko nga dyan, bibingka Dahil kailangan mo ng national leader na ibabandera yung mismong fundamental law natin sa ating konstitusyon, na isa sa pinakamahalagang provision ng 87 People Power Constitution ay yung anti-dynasty provision. No? Sabi nga ni Cardinal Sin nun nagtagumpay tayong sipain si Alibaba, pero naiwan yung 40 thieves. These are the warlords, these are the dynasties, these are the cartels. So, nakalagay sa ating konstitusyon, gagawa ng implementing law yung Kongreso. Paano gagawa ng implementing law yung Kongreso kung karamihan sa kanila ay mga dynasties? So, yun yung nangyayari. Kaya, bibingka in the sense na kinakailangan mo ng strong, enlightened leader na ibabandera yung push na i-implement itong anti-dynasty provision ng ating konstitusyon, na hindi lamang ang epekto ay sa politika, kundi pati sa ating economic situation. Pero bibingka dahil kailangan magbigay din ng pressure yung tao na dapat gumawa na ng batas yung Kongreso, or else hindi na namin kayo iboboto, or else guguluhin namin kayo, or else babatikusin namin kayo. So parang sa taas may nagbibigay ng init. Hindi rin Yung ating mga institusyon, whether Supreme Court yan, or yan ay isang enlightened president, or isang matinong senador, pero sa baba may nagbibigay din ng pressure, ng init. Dahil hindi maluluto yung bibingka ng taas lamang. Sek, Hindi parang hindi siya magiging bibingka. Kasi nung 2022 survey, no, ang lumabas, the Filipinos don't find political dynasty as an issue Diba? It came out in a survey na it's a non-issue for many Filipinos. Yes, pero ngayon kasi lumalala yung ating political at saka economic situation. Halimbawa, for the first time in 2.5 decades, 2/3 ng ating populasyon ay ang tawag sa sarili ay mahirap. Self-rated poverty is an all-time high, no? 63%. Yung involuntary starvation is an all-time high, 28%. Ibig sabihin, 28% ng ating populasyon nakakaranas ng starvation. Di ba? Tapos yung dami ng mga dynasties, record high. No? 80% ng ating mga politiko belongs to dynasties. Kita mo na lang yung ating Senado. Di ba? So, in the next election, sa 2028, parating tayo sa isang crossroad, sa isang sangandaan, na kung hindi natin mababago yan, hindi natin mare-reverse yan, no? Ay, ang tingin ko, mahihirapan na yung susunod na henerasyon para baguhin yung sistema. No? Talagang lalampasan na tayo ng ating neighbors like Cambodia and Laos. Perhaps lamang na lang tayo sa Myanmar in terms of political at saka economic emancipation. So, yun yung kinakaharap natin. Kaya, ang maganda, meron tayong 3-year, meron tayong mahabang runway. Kumpara dito sa last election, parang naghanda lang yung mga tao during the filing. Halimbawa, si mga tipo nila Heidi Mendoza, nagdesisyon lang during the filing. Diba? Mga magagaling sana, pero kulang sa runway. At least ngayon meron tayong 3 taon para maghanda. At hindi lamang para sa local at saka national position, kung hindi yung presidency. No? Presidential election ng 2028.
So we can convince, we can prepare, we can organize and strategize much earlier. Hindi katulad ng 2022 election, nagdesisyon si Lening tumakbo during the filing itself, during the deadline. Yes. No? So kung tatakbo ka for president, maghahanda ka for years. Si Leni decided mismo nung deadline ng filing for candidacy. So, ngayon, meron tayong 3 years. Kung magpapatakbo tayo, at least makapaghanda. Halimbawa, kinukumbinsi ko sila Shelo, sila Barry Gutierrez, sila Vico Soto, si Christian, ang hirap kumbinsihin eh. Ito yung mga dapat na mga bata na magagaling, matatalino, na may track record, hindi mga corrupt. Dapat ito yung i-build up natin as candidates for 2028. No? Kami kasi laos na kami. Kami tutulong na lang kami mag-organize. Parang hindi ka naman laos. So, pero with 115 million population, tingin ko may makukuha naman tayo ng mga leaders much better than Robin Hood Padilla, Lito Lapid, Willie Revillame. No, I'm sure makakahanap tayo. Imagine mo, for the first time in our history, nagkaroon tayo ng Nobel Peace Prize awardee. 'Di ba? Nagkaroon tayo ng mga gold medalists sa Olympics. Si Yulo, si Heidelin Diaz, etc. Tapos, for the first time, may chance na isang Pilipino maging Pope. So, ibig sabihin, napakarami natin magagaling na mga leaders. 'Di ba? Hindi mo na kailangan kunin sa baol or halukayin sa lupa, no? Bakit puro mga walang hiya at saka mandarambong at saka mga hinayupak yung binoboto natin, 'di ba? Anong klaseng bansa tayo kung ito yung mamanahin ng ating... Yun na nga, Sek, anong klaseng bansa tayo? Kasi nag-worsen ang situation natin ngayon insofar as political dynasties is concerned, no? Proliferation. After EDSA 1. Before EDSA 1, di naman ganyang kadami. Well, kaya nga pinasok sa constitution natin yan dahil nung martial law ay dominant na yung dynasties. No? Ayun lang nga, mas kaunti dahil martial law eh. Ibig sabihin, hindi mo kinakailangan ng maraming dynasty. Pwedeng mga Romualdez lang, pwedeng Marcos lang, yung mga ganun lang, no? Pero dynasties pa rin. Sila yung nagdo-dominate. No? Nung sila ay nawala, yung mga naka-center dyan sa mga ilang dynasties na yan, nag-fragment. Diba? Kumalat. Pero nanggaling yan, doon din sa dominant dynasties during martial law. Kaya nilagay sa constitution yan dahil yung ating economy magpapatuloy mag-deteriorate kung ang magpapatakbo ng ating bansa ay mga dynasties na nung panahon ng martial law ay hindi ganun karami pero dynasties pa rin ang nagpapatakbo. So pinasok yan dyan. Ang problema, hindi na-implement since then. Kaya mismo yung ating economic situation, inequality, no, debt to GDP ratio, no, etc. ay nag-deteriorate. Lalo na ngayon. Kaya these are desperate times. No? Wala bang good dynasty, Sek? Wala bang good dynasty? Well, kahit kasi may good dynasty, the nature of being a dynasty ay, syempre, poprotektahan mo kamag-anak mo dahil kamag-anak mo eh. Syempre, pag tatakpan mo yung kamag-anak mo, hindi mo naman papakulong yung kamag-anak mo. Kahit pagpalagay mo na, sabi nga ni Cynthia Villar, meron namang mababait na mga dynasty eh. Meron namang mga nagtatrabahong dynasty. She totally missed the point. No? Dahil kung sa mga ibang bansa kasi, hindi na kinakailangan ng anti-dynasty law. Bakit? Dahil sila na mismo ang magkokontrol ng kanilang mga sarili. Sila na mismo ang magmo-moderate ng kanilang greed. Sila na mismo ang naniniwala sa delikadesa, sa decency. No? Kaya hindi mo ma-imagine na gagawa ng halimbawa ng anti-dynasty law, halimbawa sa Europe. No? Dahil pag gumawa ka ng dynasty, isusuka ka ng botante. Sa atin hindi eh. Dahil wala tayong decency, kaya kailangan mong gawa ng batas. No? Wala tayong delikadesa. No? Pag nahuhuli nga yung mga politiko natin na nagnanakaw pinagmamalaki pa.
No? Pinagmamalaki pa na sila ay parang badge of honor na sila ay nahuling nagnanakaw. Dahil gano'n naman talaga ang pagiging politiko daw sa ating bansa. Kaya yun naging very cynical yung ating political culture dahil walang political education. Sec, Yun yung let me pick your mind more on that to educate our viewers and our listeners. Sa inyo pong opinion, halimbawa kayo po ay let's say kayo po ang inatasan na maggawa ng batas. How would you define that dynasty that is prohibited? Will it work like a term limit na ibig sabihin so it's a limitation, no, to those who will run for public office if you belong to the same family? Anong extent ng ng prohibition? Well, pwedeng pag-usapan yan no? Kung anong level ng consanguinity, no? First, second, third, no? Yung iba sinasabi third, yung iba sinasabi second, no? Et cetera. So, yan yung mga detalye, no? Nung lalamanin. Pero yung fundamental principle ng anti-dynasty, yun muna yung decisional at pag-usapan. Yung detalye, pwede nang ipasok kung hanggang saang level, no? Hanggang kumbayan, second cousin, no? Hanggang third cousin ba yan, no? Yun yung mga detalye. But whether it's whether it is to what extent yung blood relation, regardless of that alone disqualifies the candidate. Ibig sabihin just a relationship whether first, second or third madesisyonan, by that alone disqualifies the candidate to run for public office. Yun yung nature on the same siguro, no, on the same position, gano'n. Yun yung nature ng anti-dynasty. Dahil halimbawa ngayon, meron kang governor, yung asawa niya congressman, yung anak niya mayor, no? Mismo si Vilma Santos pinatakbo yung buong pamilya, no? Sa Batangas No? So, sobrang grabe na yung nangyayari, no? Diyan. Kaya ang problema ay ginagamit nila itong mga exemption na ito, no? Na meron namang mga dynasty na mabuti, no? Yung sinasabi nila, well, I still have to see a dynasty na mabuti, pero the nature of the fundamental law sa ating konstitusyon ay yung essence ng dynasty ay mga pamilya, no? Yun ang sinasabi, no? Kung merong bahagi ng pamilya na gustong tumakbo sa political office, edi wag naman yung buong pamilya. Wag naman yung tatay, governor, yung nanay ay congressman, yung anak ay mayor, no? Tapos kung meron kasing ganyan, kayo rin ang nagpapasya, sino ba yung uupo sa executive branch? Sino ba yung uupo sa Bureau of Customs? Sino ba yung uupo sa Bureau of Immigration, no? Dahil kung kayo meron kayong bailiwick. So you can negotiate sa national government. So it perpetuates itself hanggang national. Hindi lang siya local. Sabi nga nila, politics is local. Yes. Bakit? Dahil nga sa nature ng ating political system. The local, the warlords, the dynasties, the cartels, no? Sila rin yung nagpapatakbo lang national. Dahil may bailiwick sila, they can negotiate terms. Ang tawag dyan ay rent seeking. Yung gobyerno ay ginagamit mong parang negosyo, no? Nag-i-invest ka para manalo sa eleksyon at gagamitin mo yung mga position sa gobyerno para suportahan yung iyong mga negosyo. Kaya nga makikita mo yung mga pinakamalalaking political parties sa likod niyan ay yung pinakamayayaman ng mga pamilya. For example, nationalista. The Villars is the richest family in the country. Nagtayo sila ng partido, nationalista, para maprotektahan yung kanilang negosyo. So it perpetuates himself into a cycle. No? Into a cycle na dapat sa isang modern society ay bawal. Ang tawag dyan, pre-modern. Ang tawag dyan, feudalism. Diba? That's what you call a feudal system. Based on family relationships. Based on clans.
No? Kaya tinatawag natin modernity is about moving away from there. No? Ang problema, hindi na modernize yung ating political system at yung ating economic system. Kaya yung level ng ating inequality ay nasa same level as the poorest countries in Africa. At ang pinanggagalingan niyan ay yung ating political system. At ang pinanggagalingan ng ating political system ay yung kakulangan ng political education. Yes. Binabalik ko na naman. Pabalik tayo doon. Oo. Yeah. So because I think kung hindi talaga pwedeng isang approach lang like a very legal or approach or passing a law, I think we really need to educate it should be the electorate comprehensive. No? also. Yeah. Sabi ko nga nung namatay si Pope, hindi kasi ako religious kahit UST ako. Pero nung pumunta ako sa Vatican noong December 7, dahil inimbitahan ako ng kaibigan ko si ngayong Cardinal Ambo David, no, na doon sa kanyang elevation to cardinal. First time ko narinig yung sermon ni Pope Francis. Nung una ko narinig dahil Italian, hindi ko naunawaan. Although I was impressed na kahit naka-wheelchair siya, kahit hirap na hirap siya, ay tinapos niya yung mahigit 2 oras na ceremony at saka nag-sermon siya ng almost 1 hour. Kahit nakita mo na pagod siya, hirap na hirap, puro pasa yung mukha at saka leeg, naka-wheelchair, doon ako na-impress. Pero mas na-impress ako kinabukasan nung naunawaan ko yung kanyang sermon. No? Dahil yung kanyang sermon is not only spiritual. It was very political. Sabi ko nga doon sa interviews ko afterwards, sabi ko, parang naghalo yung isang philosopher, isang political analyst, at isang poet katulad ni Pablo Neruda doon sa kanyang sermon. Pero mo yung first paragraph ni Pope Francis, yung sermon niya, ang pinapaliwanag niya, the contradictions of the human heart. Na hindi ka makakapaglingkod sa Diyos kung hindi mo kabisado ang puso mo. Kaya babalikan mo muna yung puso mo. Sabi ko, nababasa ko lang yan kay Pablo Neruda Yung ganyang klaseng mga hugot. Tapos yung ikalawa niyang paragraph, a self-criticism of the institutional church. Yes. Sabi niya na ang nakalimutan na natin, tayong mga bagong apostoles, nakalimutan na natin yung essences, yung substance, na focus tayo sa trivialities, sa burokrasya. Ang gusto natin gawin bilang naglilingkod sa simbahan, yung easy road, hindi yung hard road ni Kristo. Going to the cross. Nakalimutan natin yung essence ng ating pananampalataya. We have become a bureaucracy rather than as a faith. Yun yung kanyang second paragraph. Third paragraph niya, the church is about walking, not about standing still. Yun yung kaya nung binabasa ko kinabukasan, yung napaka-political nito at napaka-poetic. Yeah, but if you will look at his experience kasi, 'di ba, as a young Jesuit in Argentina. So talaga yung pinagdaanan niya pag tinignan mo, at kahit kung ano ang naging response niya when he became a cardinal and became a pope, I think it's all traceable Kung ikaw you're saying immersion, 'di ba? And exposure, yun na yun din si Pope Francis So kaya nga, pero mo ang naiwan niyang pera $100. Actually, $90. Yung naiwan niyang pera. Yung kanyang sahod, hindi niya tinatanggap bilang Pope. No? At hindi siya tumira dun sa Vatican. Yes. Tumira siya dun sa Jesuit residence na very simple. No? Yung lodgings. No? Kaya, yun yung kanyang hamon The church from the margins. Yes. Ang tawag niya, synodality. It's journeying linking to other cultures, other religions, and even to Mother Earth. Yun yung sinasabi niya. Religion has to be inclusive. It doesn't have to be exclusive. Diyan nagsisimula mga gera yung mga religious wars. Nagpapatayan tayo based sa ating limited vision of our God. Ang sabi nga niya, siya lang ang Pope na nagsabi, perhaps yung ating Diyos at yung Diyos ng ibang religion ay isang Diyos. Siya yung nagsabi hindi siya dogmatic. Kaya yun yung the people spoke talaga. Na hindi mo pwedeng ihiwalay yung religion, yung spirit
with politics, with the human body, with the physical aspect of the economy, halimbawa, no? Kaya yun yung dapat matutunan. Pero yung ano kasi, Sec, no, mag-comment ka dito sa mga eskwelahan kasi, di ba? Parang palaging, wag kayong namumulitika. Or sa mga teachers, no, parang they're not very empowered, no, to talk about politics or even political structures, not exactly people, but politics per se. Parang masyadong takot ang mga tao. Bahagi yun dun sa anemia ng ginagawa natin ngayon ng political education. Bahagi yun dun sa vacuum ng ating political education. 2 weeks ago, nagsalita kami ni Professor Kiko Aquino D, no, apo ni Cory, sa Assumption University sa San Fernando. Yan yung pinag-usapan namin, no? Yan yung pinag-usapan dahil very religious sila, Assumption University, no? Kaya yan yung exactly pinag-uusapan natin ngayon, na hindi ka pwedeng payos lang, no? Kailangan yung essence ng iyong spirituality ay action, no? Yun yung ibig sabihin ng faith. Yun ang ibig sabihin ng cross. It is a political as well as a religious symbol, no? Yun yung ibig sabihin nun, no? At how important sa CCP, andun lahat ng obispo ng Pilipinas last January, no? Yun yung sinabi ko. Siyempre, nagsimula ako sa bakit ba yung makasalanan na katulad ko ang iniimbitahan nyo rito? Sabi ng mga obispo, makasalanan din kami, hindi lang halata. No? So may ganoon naman silang recognition, no? Yun yung essence ng mga sermon ni Pope Francis, no? Na mismo yung kalikasan, mismo yung environment, sinasabi niya na kasama ito sa ating pananampalataya. It should be an integral part of our faith, or else our common mortality, no? ay yung pagkawasak ng ating mundo ay mangyayari, at kung mawasak yan, ano pa yung spirit na sinasabi natin? Kung mawawasak yung mundo through climate change. So, ganun din sa politika. Ganun din sa politika. Kaya, anyway, introduction lang naman ito sa ating kakulangan. No? Kasi binabasa ko ngayon ito, no, si Father Danny Pilario, President of Adamson University, no. He came out with an article previously, and I was sharing this. Education cannot be neutral. Very analogous to, no, sa Education for Justice and Social Transformation na sinusulong ng mga Benedictine sisters, na ang sabi niya rito, and when the teachers and administrators cower in fear in the name of scholastic neutrality, we actually normalize the lie, the evil, and the ugly. Exactly. Doc, halimbawa, 20 years ago, we filed a bill sa Congress through Eta Rosales and Risa Hontiveros. Nag-file kami ng bill na dapat i-include sa ating curriculum yung nangyari na Marcos dictatorship at yung nangyari na EDSA uprising, no? Sabi nung isang undersecretary ng fast forward, isang undersecretary ng DepEd, hindi daw pwede dahil dapat daw yung curriculum ay neutral. Sabi ko, that was part of our history. That inspired revolutions in Eastern Europe against communism, no? In Latin America against dictatorship, etc. Bakit why should it be neutral? Sabi ko, yung kasaysayan natin is not neutral. Lumaban tayo sa mga dayuhang Kastila, lumaban tayo sa mga Amerikano, lumaban tayo sa Hapon. That isn't neutral. That is patriotism, no? So nakaaway ko yung isang USEC ng DepEd, no? Medyo na-traumatize yata siya dahil. So ano to, by design ba to o personal lang na pananaw ng mga education officials? Pero for 40 years, almost 40 years, wala sa curriculum natin yan. Kaya pag nung 2022 nang sinabi nila the golden age of martial law, madaling paniwalaan dahil wala sa curriculum eh. Di ba? The golden age of economic development, no? Hindi nila alam na nag-collapse yung ating economy during nung 85. So, yun yung problema. Kung wala yan sa curriculum, karamihan ng botante, 60% ay 40 years and below, no? Wala pa yan, mga sanggol yan nung panahon ng EDSA, nung panahon ng martial law.
Diba? So, pag sinabi mo sa kanila, martial law was the golden age of our economy, of our political system, baka maniwala sila. Dahil hindi nila napag-aralan eh. Diba? So, it is the duty of platforms like this na kayo yung nagiging alternative political education. Dahil wala sa curriculum eh. Mukhang may part 2 pa ito. Pero Part three. yung isang problema pa natin no, about political education na nakikita ko is that hindi malinaw sa mga tao. For example, ano ang responsibilidad ng isang senador? Therefore, kung siya ay isang legislator, dapat ganitong klase ng track record no, ang iboboto. Parang walang ganun eh. Walang ganun. Parang kung executive ka, LGU, mayor, governor, senador ka, congressman, parang wala. Walang usapan kung ano ba talagang gagawin mo. Katulad nung tinanong ni Gretchen Ho, si Willie Rebillame sa isang interview, anong gagawin mo pag ikaw ay manalong senador? Anong sabi ni Willie Rebillame? Huwag mo kong tanungin yan. Hindi pa nga ako nananalo eh. Pag nanalo ako, tsaka ako aalamin kung anong trabaho ng senador. Gano'ng karami ang katulad niya? Gano'ng karami ang katulad niya? Na magaling magsuklay ng bigote, no? Magaling magdala ng asawa sa Senate para maglutatayon, no? Pero hindi alam yung trabaho ng senador. Halimbawa, third year high school ako eh. Nung nagsimula akong mapunta sa politika, nung narinig ko si Senator Pepe Jokno, no, na nagsasalita sa isang gathering. Sabi ko, ang galing nito ah. Kayang patawanin yung crowd, kayang paiyakin yung crowd, kayang galitin yung crowd, pero may substance yung sinasabi. No? Nag-top ng bar kahit hindi abogado. Attorney, noong panahon kasi na yun, hindi mo kinakailangan mag-aral ng law para maging abogado. Yeah. Pero mo nag-top ng bar. No? So, talagang napakagaling, napaka-eloquent, napaka-compelling. Yun yung panahon, no, na ang tingin natin sa mga abogado ay mga political giants. Intelligent, no? May integrity, di ba? Nung panahon na yon, nung before martial law, may tinatawag tayong filibuster. Yung mga senador, pwede magsalita ng ilang araw nang walang binabasa. Stock knowledge lang. No? Stock knowledge lang. Ngayon, hindi makapagsalita si Bongo nang walang binabasa eh, 'di ba? So, tapos number 1 'yan. Number 1 'yan sa Senate, 'di ba? No? So, nag-deteriorate yung ating yung ating political system dahil sa ating political leadership na ine-elect natin. At pinagmamalaki pa nila yung kanilang kabobohan. Oh? Sek, gaano kaaga dapat mamulat or maging politically aware? So, halimbawa, katulad ni sinabi ni Doris, dapat alam ng mga kabataan ano ang trabaho ng senador, ng local government Mayor. officials, mayor. So, siguro pagtungtong naman ng college, yan ay natututunan nila. But I don't think that's sufficient. How early should we open their political awareness? Attorney, pwedeng as young as you can get. Di ba? Yes. Pag That's true. yung isang pamilya mag-aagahan, no, sa hapagkainan, no? Baka pwedeng basahin niyo yung isang balita tapos pag-usapan niyo ano bang ibig sabihin nun? Ano bang relasyon nun sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating buhay? Yung ganun lang yung but in the school, informal education, in a formal setting. Ganun din, Maniniwala ka pwede ba, Attorney Doc, na ang Sweden, no, one of the 10 most developed countries in the world, one of the 10 most educated countries in the world, one of the happiest countries in the world, more than half ng kanilang populasyon hindi graduate sa mga paaralan. Ang kanilang paaralan yung tinatawag nilang study circles. Nagbubuo sila ng study circles sa kanilang trabaho, sa kanilang komunidad, at doon sila nag-aaral. Self-study. No? Kaya parang ganun, no? Bago pumunta sa eskwelahan yung mga bata, bago magtrabaho yung mga magulang, baka pwedeng meron ka 10 minuto man lang, pag-usapan mo, no? Ano ba yung ibig sabihin ng West Philippine Sea? 'Di ba? Mga ganun lang, no? Basa ka ng isang balita. Ano bang ibig sabihin nitong balitang ito?
na dapat i-zero yung PhilHealth. No? Para maunawaan unti-unti ng mga bata at mismo yung kanilang magulang. Dahil in the art of explaining yung mga bagay na yan, natututo ka eh. No? Habang nagpapaliwanag ka, nare-realize mo yung sarili mong kakulangan. Diba? Yung process of explaining ay itself is education. Hindi lang yung nakakakuha ng pinapaliwanag mo. Galing. Kaya Tama may yan. klaseng dialectical relationship yan. No? Na sana ay ma-develop mula sa pamilya hanggang communities hanggang pinagtatrabahuhan. No? Kung saan tayo nabubuhay, doon magsimula. Hindi ko sinasabi na wag nang pumasok yung mga bata sa mga paaralan. Siyempre papasok sila. Pero political education ay iba-iba yung aspeto. Iba-iba yung aspeto. No? Lalo na ngayon na dominant ang disinformation, Yes. artificial intelligence, ChatGPT, no? Nagre-rely na lang tayo sa technology. Nakalimutan na natin yung essence ng education, ng critical thinking. We'll let others do the thinking for us. Yes. No? Yun yung danger. Dangerous Hindi ko sinasabi na iwaksi natin yung technology like yung mga Luddites nung mga unang panahon. Yung mga Luddites, ito yung mga naniniwala against technology. Hindi naman ako ganon. Pero wag natin kalimutan yung moorings. Yung moorings, yung fundamentals ng ating mga paniniwala. No? Ng ating mga prinsipyo, ng ating edukasyon. Dapat hindi mawala yon kahit nandiyan yung technology. Gamitin natin ang technology to revolutionize education. Hindi para palitan ng education. Magkaiba yun ha. Gamitin mo itong technology as tools, no? Para i-expand ang knowledge. Not to replace the Hindi teacher. siya ang kapalit ng knowledge. Hindi ko alam kung ano tong ginagawa natin. Parang homily ba ito? Okay, so we'd like to... Tututol si Christian. Tututol si Christian. Parang, ano yun eh. Yun Christian yun eh. Okay, so gusto ka naming pasalamatan, no, Sek? Sana sa uulitin, maimbita ka ulit namin. Sensya na sa rambling ko Ano? Marami kaming kami napupulot. At saka talagang tama yun, no? Parang we just had a very recent webinar on that also, no? On AI as co-intelligence. Ang Jesuit, yung aming guest, Father Johnny ko, yun din ang usapan niya. Ano yung human-led versus totally automated versus yung AI being used to augment the human person. So maganda yung mga dyan. Pero nakakatakot talaga kung mawawala tayo sa moorings. Sabi nga ni Sec Ronald. So ikaw, salita ka naman. Torny. Parang nano pa ako, nahilo pa ako sa biyahe. I came all the way from Baguio, Sek eh. Nagsalita din ako doon. Ito galing Mindanao. So road trip masyado. Ano bang batch mo, Juan? 2004 baro ako sa UST. Okay. 2004. 20 years. Nag-prelo ka ba sa UST rin? No, sa Letran ako Paul Sayo actually took political science also. Uste pa din. Then Uste. Si Yusek Claire Castro, prelo niya, batch 89, Poli-Sci. Saan? UST ba? UST siya? UST yan. Yeah. Tama yun. Kaya yung English niya, UST English eh. Exact talaga. Hindi, talaga kailangan mo sabihin yun, ha? Okay, paging Christian Esguerra. Okay, so we'd like to thank you again. You want to say anything before we Well, sabi ko nga, magandang simula ito. Sana hindi niyo ako pagsawaan. No? Salamat kay Doc Doris. Kahit hindi niya kayang mag-issue ng reseta. Hindi. Salamat kay attorney na tunay na abogado. Dahil gusto ko rin sana mag-law noon eh. Kaso martial law, nag-underground ako. Kaya nakalimutan ko na mag-law. Tsaka mas gusto ko sana, idol ko si Clarence Darrow eh. So ang gusto ko, kung mag-law ako, yung talaga, tunay na litigation. Yung meron kang jury of your peers, no? Hindi yung ang kukumbinsihin mo isang piskal na karamihan ay corrupt. Okay. Political heckler daw siya. Okay, so maraming salamat ulit. Sec Ronald, we'll see you again. Salamat. Thank you. Anytime. Bye. Bye. Salamat. Thank you.
So we'll conclude this episode. Today's May 1. Grabe, ang dami, no? Pero siguro sana, no, lahat tayo would have benefited from this episode, especially because malapit na ang May 12 elections at napakahalaga, no, ng ating boto. Lalo na, yun na nga, after 2025, 3 taon yung runway mo, presidential elections naman. Yeah, so sana matuto na tayo doon, enrich our political awareness and critical thinking, and we prepare for the next elections. Matuto na tayo, hindi pwedeng ngayon lang tayo nag-aaral ng mga issues at mga background ng mga candidates. No? So anyway, dito so na ako. siguro mag-ano tayo. Gawin natin yung intro natin. Ini-invite namin kay lahat na yung ating mga podcast. Please follow us and use YouTube. Okay, for all of our future episodes. Pwede na no? may live na tayo, kasi no? live sa na YouTube. kami. Sa YouTube Tsaka doon bago kami. yung ano natin background. Tsaka ang ganda na ng aming sofa. So, game na, Erap. Okay. Maraming salamat sa inyo. Muli na naman ninyong nakasama si Doc D at si Attorney E dito sa Usapang Ed.